Bigla walang kabog. Biglang dito na naman po ako sa Hong Kong. O baka may umangal na naman, "Badong ba't papasyal-pasyal ka lang, kamakailan lang nasa Vietnam ka?" Pasensya na po kayo, sinasamantala ko lang po yung libreng sakay. Alam niyo yung libreng sakay ka? Siguro hindi naman magtatagal 'tong libreng sakay na 'to pagka yung aking anak ay, nanirahan na sa ibang bansa. Eh, tapos na po 'tong privilege ng mga magulang ng, Cebu Pacific. Binabati natin ang Cebu Pacific, sa napakaganda nilang mga, benepisyo dito po sa mga magulang at mga kamag-anak ng mga nagtatrabaho sa Cebu Pacific. Libreng sakay. Ayaw tindi 'no? Kaya saludo tayo diyan sa Cebu Pacific. Dahil sa inyo nakakapamasyal tayo ng libre dito po sa iba't ibang parte ng, kung saan po walang visa. Ayan. Okay, magandang araw po sa atin lahat. Gumanda po ang panahon dito sa Hong Kong. Nakaalis na po yung aking mga anak papunta ng Disneyland. Ayoko na pong sumama dahil, naiinitan lang po ako sa Disneyland, eh. Hindi rin naman ako sumasakay. Alam niyo, wala rin naman akong rides na sinasakyan. Kaya mamamasyal na lang po tayo maya-maya. Actually, nakaikot-ikot na ako rito sa malapit lang sa hotel namin. Kaya lang hindi ako nakapag-video kasi maulan kanina, eh. Nung nag-iikot-ikot ako, maulan. Kaya baka mamaya na lang po tayo pagkatapos natin dito. Magandang araw sa atin lahat. Mag-one lang po kayo. Kung okay naman po yung ating sounds, kung wala naman po problema ang ating video, one lang po ang katapat niyan. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ito po, kapapasok-pasok lang. Actually, nilive natin kanina. So, wala na pong alinlangan. Ito pong si Senator Gatchalian, Win Gatchalian. Talagang na-win niya na po yung Senate presidency. Ayan, teka lang. Ako ang may problema. So, si Senator Gatchalian po ay totohanan na po dahil 13 na po sila. Wala na pong duda na si Senator Gatchalian ang legit na po na Senate President. Pero before po nito, no? Wala naman pong duda nung sinabi po ni Senator Villanueva. Kaya nga natin tinawag siya kagad na manghuhudas. Wala na pong duda yun, yung sinabi niyang atin siya sa special session. Yun na po yun, no? Papunta na po yun sa panghuhudas niya. Yung siya lang naman yung nagsasabi na walang politika yun, yung ginawa niya para sa kung saan. Yun na po yung ibig sabihin nun, eh. At panay pagkukunwari, yung lahat po ng pagkukunwari na kunwari ito po ay special session. Napaliwanag na po natin kahapon yan, eh, no? Okay na, are you okay? Okay na okay po ako, wala po akong problema. Napaliwanag na po natin kahapon yan na ano po, na yung special session, hindi naman po karapat-dapat na magpatawag na special session. Yan naman po, pwede rin namang umati na lang si Villanueva ng hindi special session. 'Di ba? Nag-request pa talaga ng special session, eh. Nadamay nyo pa yung sa House of Representatives. Eh wala naman pong kakaiba doon. Hindi naman po special yung mga pag-uusapan kung sakasakali. Basahin niyo po yung mga gaspe, wala naman po yan, mga anti-political dynasty bill. Mga pangkaraniwan lang po yan ng mga batas. Yung iba nga amendments lang, eh. Hindi naman po buhay at kamatayan yan para magkaroon ng special session. Yan po, pinagbigyan lang po yung special session, di ba? Pinagbigyan lang po yung special session ni Senator Villanueva para hindi po siya magmukhang, para po may katwiran siya na aatin kunwari ng special session. Kasi nga po, nakakahiya naman na aatin siya ng patawag ni Gatchalian. Yan yung problema natin dito sa mga to.
namimeke pa eh. Nagkukunwari pang mga, may mga prinsipyo, may mga pinakikipaglaban. Simple lang po yan. Yung pag-attend ni Villanueva at ni Chis Escudero, yan pong pagbaliktad nila, ang katumbas po niyan, hindi po sila makukulong. Oh. Kasi yan po ay bahagi ng sinabi. Eto, hindi po ako ang nag-conclude nito. Sinabi po to ni Jinggoy Estrada na inaraw-araw siya, minuto, siya po ay inaalok na mawawalan ka ng kaso pag ikaw ay bumaliktad. Tanggal na yung kaso mo. Kaya kita nyo po, mas mabigat po ang kaso ni Chis Escudero kung tutusin. Mas mabigat po ang kaso ni Chis Escudero kaysa rito kay Jinggoy kung tutusin. Pero bakit si Jinggoy nakakulong? Bakit silang dalawa laya? Ganun lang talaga. Yan po talaga ang mga walang buto. Yan po talaga kaya ka nag-tridor dahil tinakot ka, ayaw mo makulong. Talagang ganun. Wala po tayong magagawa. Ganyan po ang personality nila. Pero ngayon wala tayong magagawa kundi maghinagpis. Pero may power po tayo eh. Ang power po natin, mga kapatid, sa totoo lang po, may power po tayo ng boto, sa pagboto. Babawi po tayo dyan sa botohan. Teka lang, ano ba nangyari rito sa akin? Okay. Pagdating po ng botohan, doon po tayo bumawi. Yan pong si Villanueva at saka si Chis Escudero, kahit na po anong gawin yan, wag na po nating iboboto yan. Alam naman natin, magiging parte pa rin po yan. Si Escudero at saka si Villanueva, magiging parte pa rin po yan ng boboto para si BP Sara ay ma-convict. Wala po tayong magagawa pero yun na nga, pinaplano nyo pa lang, nagpapakahirap pa lang kayo para i-convict si BP Sara, mayroon na kaming kapalit, nariyan na si Baste. Alangan naman pagplanuhan nyo pa rin. Pwede nyo rin naman pagplanuhan si Baste. Plano na lang kayo ng plano. Pero mananawa po ang mga tao, hindi nyo po mauubos yung mga Duterte at mga Duterte allied. Meron pa po kami mga kapalit kung pagsasabay-sabayin nyo po yung mga Duterte, may tatayo at may tatayo pa rin na susuportahan kami. Yung pipiliin po ng mga Duterte na suportahan namin, yun po ang susuportahan namin. Hindi naman malilipat kay Martin, hindi naman malilipat kay Sherwin Gatchalian at kay Risa Hontiveros yung boto namin. Sa Duterte pa rin po kami boboto. Kaya hanggang 2028, sige, magdiwang kayo. Lahat gawin na ninyo. Magpakasasakan na kayo. Sabi nga ni BP Sara, ilantad nyo na lahat ng mga kawalang hiyaan. Lahat na ng kawalang hiyaan nyo, ipakita nyo na nang manawa na yung mga Pilipino sa pangwawalang hiya ninyo. Okay, balikan natin yan mamaya. Isa pang balita natin yung kay Marcoleta. No? Nagpahayag po si Senator Marcoleta ng kanyang saloobin. Alam mo, nalulungkot po ako kasi kamakailan lang. Talagang sinabi niya ni Senator Marcoleta sa amin. Ramdam niya po na tutuluyan talaga siya ng kaso. No? Yung kaso po na gawa-gawang kaso na plunder. Okay. At sa malungkot na pahayag ni Senator Marcoleta, nalulungkot siya kasi totoo naman na si Senator Marcoleta po siya yung tumalima sa panawagan ni Pangulong Marcos, motu proprio, bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po siya inutusan ng kung sino. Alam niyo yung motu proprio, nagkusang loob si Marcoleta nung narinig niya po na sinabi ni BBM sa kanyang SONA na mahiya naman kayo, na kinakailangan may managot. Ayan po. No? Tumalima po. Nag-imbestiga po si Marcoleta. Pero imbis po na pasalamat, si Marcoleta po naglantad ng lahat ng yan. Imbis po na mapasalamatan po si Marcoleta. Alam niyo po yung sinabi ni Marcoleta kahapon na anytime makukulong siya. Naniniwala po ako ron.
wala na po tayong ano, wala na pong lihiman. Lahat po ng anong tawag diyan? Lahat po ng pwede mong maisip na kademonyohan, kaya na po nilang gawin. Hindi po tayo magtataka sa sinabi ni Senator Marcoleta na talagang mapapakulong po siya kahit sa gawa-gawa pong kaso. Plunder na yan. Diyos ko. Paano po naging plunder yung ginastos mo? Ang plunder po, ginastos mo yung pera ng pamahalaan, ginastos mo sa pansarili mo o kaya sinubi mo. Ito po, may mga kaibigan si Senator Marcoleta na nag-donate sa kanya para magamit niya sa kampanya. Ngayon, very technical po, parang baka isipin nyo naman pinagtatanggol ko si Senator Marcoleta, meron naman talagang donasyon. Kailan pa po bawal yung pagkakaroon po ng donasyon sa eleksyon? Lahat po ng kandidato, tumatanggap po yan ng kontribusyon dahil hindi nyo po kayang gumastos ng bilyon. Hindi naman po mga bilyonaryo yan mga yan. Bilyon na po ang ginagastos ng ilan dyan para lang po sa eleksyon. Saan po galing yan? Tanggap po lahat yung mga contribution, campaign contribution. Hinahanapan lang po ng butas ito si Senator Marcoleta. Yung pera po na binigay sa kanya, bigay po yun ng mga kaibigan. Yan po ay donasyon na kusang loob. No. Yung sinasabi niyo po, Badong, ibig sabihin public lang ba? Public money lang ba yung pwedeng maging plunder? Hindi po. Pwede rin private. Kung yung pagbibigay mo ay humihingi ka ng pabor. Bakit naman po, ang ganda ng katwiran ni Senator Marcoleta at that time na siya binigyan, mababa po masyado yung kanyang rating. Kung mamumuhunan po yung mga tao, hindi po kay Marcoleta, doon po sa mga taong matataas ang rating. Katulad po ng mga tulpo na hindi po bumababa yung mga rating ng mga yan. Kung may mamumuhunan para magkaroon po ng balik, yun lang po yun. Pag nagregalo ka at nanghingi ka ng kapalit, tandaan po ninyo, ano po ang sitwasyon ni Senator Marcoleta nung siya po ay kakandidato. Nagtatangka po siya o nagbabalak siyang kumandidato, si Marcoleta po ay isolated na. Alam po ng mga taong bayan na si Marcoleta, kumbaga, isolated na yan dahil sa kanyang mga paniniwala. Dahil po sa kanyang katapatan sa kanyang paniniwala, kahit po wala naman silang kaugnayan ni BP Sara. Akala ko nga very close sila ni BP Sara, pero nung nagkausap po kami, hindi naman Hindi naman daw sila close ni BP Sara. Nagkataon lang na hindi siya pumapayag dahil maalam po siya sa batas Nagkataon lang po na gusto po nilang tirahin si BP Sara at hindi siya pumapayag. Isolated na po si Marcoleta. Hindi po siya, sa madaling salita, hindi po siya malakas sa administrasyon. So bakit mo bibigyan ng regalo kung ang intention mo ay makakuha ka ng pabor? Hindi si Marcoleta yung bibigyan mo ng regalo. Hindi si Marcoleta yung bibigyan mo ng pera para mabigyan ka ng pabor. Dahil sarili niya nga, tinanggalan nga siya ng mga komite. Hindi niya nga mapaboran yung sarili niya. Paano pa hihingi ka ng pabor kay Marcoleta? Hindi po ba logic? Logic lang po kung ako, mamumuhunan po ako. Magbibigay po ako ng salapi. Ang intensyon ko po ay makakuha ng pabor. Aba, una, ang bibigyan ko po niyan yung mga pro-government senators.
Kung ako magbibigay ng pera para makahingi ng pabor, eh yung mga malapit sa administrasyon, yung mga tumakbo sa administrasyon, doon ako, kasi may access yun sa admin eh. Si Marcoleta po, wala. Walang ka-access. Okay, pasensya na po kayo kung medyo nabulabog yung yung internet natin. Ang ganda na eh, no? Talagang na ano lang, naputol lang sandali. Kinakailangan po nating i-restart po. Yan, na-restart na po natin. Balik-balik lang po tayo. Huwag po nating kalimutan mag-likes, no? Huwag po nating kalimutang mag-likes. Okay, anyways po, yan po, nakakalungkot dahil si Senator Marcoleta nagsasabi na anytime pwede siyang hulihin. Hindi po dahil sa mabigat yung kinaso sa kanya. Talagang gusto lang po siyang patahimikin. Pero gusto ko pong iparinig sa inyo yung sinabi, yung eto pong mga binanggit po ni Senator Marcoleta para naman po mabigyan natin ng hustisya yung ano sa kanya, no? Yung panggigipit sa kanya. Pakinggan man lang natin yung mga sinabi ni Senator Marcoleta. Huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at Okay. Mukhang si Senator Marcoleta po ay isinuko niya na yung ano eh, no? Talagang aarestuhin at aarestuhin po siya. Kasi siya po talaga yung pinaka... alam niyo po ang pagkakaiba po ni Senator Marcoleta sa iba pong mga nagsasalita laban sa gobyerno. Talagang may ano siya eh, meron siyang otoridad. Pinaniniwalaan po siya kahit po nung mga nasa kabilang banger. No? Matindi po yung otoridad ni Senator Marcoleta. Kahit po ano ang sabihin nila, talagang naniniwala po yung mga tao kay Senator Marcoleta. Kaya mahirap pong tibagin. Kaya ang gagawin po nila, patatahimikin nila. Pero hindi po mananahimik eh. Mapapatahimik nyo po ngayon. Sabi nga ni Senator Marcoleta, maaring makulong siya pansamantala. Pero hindi ho habang panahon. No? Hindi po habang panahon na nariyan kayo. Hindi po habang panahon na kayo ang naghahari dyan. Matatapos at matatapos eh. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, bagamat malungkot na gagawin nila, itutuloy pa rin niya yung laban. Saludo po kami sa iyo, Senator Marcoleta. Talagang mukhang yan na lang din ang kulang mo, makulong para matala ka rin sa kasaysayan na isa ka talaga sa mga nagbuwis ng iyong kalayaan, no? Para sa atin, no? So kung ano man ang sapitin mo, Senator Marcoleta, support lang po kami. Narito lang po kami, ang mga kulto ni Digong na sumusuporta. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Okay. Laban lang po, laban. Kaya yung mga nang-intriga po na nang iwan pa sa ere raw, bakit daw hindi sumipot nang iwan pa sa ere. Diyos ko, unawain nyo. Unawain nyo na lang po yung kalagayan nila. Di ba? Grabe po ang panggigipit, grabe. Pero ito, at hindi pa rin po sila ng hudas. Yun na lang po, wag nyo na pong, kayo pong mga nanonood lang na nasa mga tahanan nyo, naniwala pong nagagalit sa inyo kahit minsan naninisi pa, mahilig pang manisi. Bakit hindi nagpakita? Bakit si BP Sara hindi pa mamuno sa... Hindi po simple yung kalaban natin. Baka kala po ninyo, napakasimple po nung kalaban natin. Ito pong kalaban natin, very willing gawin ang lahat. No? Ayan na po, lantad na lahat pala yan. May mga maleta pala yan lahat. Kaya pala, gano'n na lang kung umatake. Lalo na po yung mga umatake na walang puknat. Sa mga Duterte, kay BP Sara, lalo na. Alam natin na dahil po pala sa maleta yan. Hindi po dahil sa sila po ay
mga may pinaglalaban, no? Talagang dahil lang po sa maleta. Yan lang po. O, balikan natin tong mga Judas. Si Iscariote tsaka to si Joel Judas Iscariote. Magkapatid na Iscariote. Masaya kayo sa ginawa ninyo. Tago kayo ng tago, di ba? Hindi kayo mapakali. Bakit hindi ka magsalita sa floor? Sabihin mo na yan ay utos ng kung sino pa man. Okay, isa po, tama po yan, si Noel. Isa po ang pinaka-casualty po nito. Matitiyak po natin, ang casualty po nito, flood control investigation. Wala na naman pong flood control investigation. Okay. Paano tayo nakakatiyak, Boss Badong, na tama yung pinaglalaban natin? Kita nyo naman, ikukulong, nakulong, hinahunting. Napakasarap po ng buhay na ikaw, hindi ka na makukulong, nabigyan ka pa ng maleta, maabsuelto ka pa. Yan po talaga pipiliin mo kung ikaw ay magnanakaw. Kaya po inuna ko na no? Alam nyo, nanghihinayang ako. Nagsakripisyo po si Bato. Sabi ni Senator Marcoleta. Yung malungkot na malungkot si Jinggoy. Kasi aminin natin at lahat. Talagang yung pressure di ba? Lulungkot ka Malungkot na malungkot si Jinggoy. Alam nyo ang sinabi raw ni Senator Marcoleta kay Jinggoy? Yung sakripisyo ni Bato. Mukhang doon natauhan si Jinggoy. Hindi naman niya natitiyak na doon natauhan. Pero talagang, kasi alam niyo yung ginawa ni Bato, grabe po yung sakripisyo na yun. Pwede po siyang hindi na natin makita habang buhay. Pwede po siyang makulong na habang buhay doon na po sa doon na po sa dahig. Kasi si Tatay Digong kahit na po sa dahig yan, yung habang buhay ni Tatay Digong sa dahig, saglit na lang yan Di ba? Ilang taon na si Tatay Digong, pero si Bato, ilang taon pa lang ba si Bato? Si Senator Bato. Isasakripisyo niya po yan, hindi na siya makikita ng pamilya niya. Tapos ganyan lang, Joel Villanueva, ganyan lang yung ginawa ninyo. Gusto ng tao na makatulong siya kahit papano. Binaliwala nyo. Iscariote at saka Judas. Joel Das. Kahit na anong paliwanag ninyo, magagaling kayong magpaliwanag pero katarantaduhan na po yan. Aminin nyo na lang na ayaw kasi naming makulong. Baka may bumilib pa sa inyo. Alam nyo, nakakabilib pa yung mga taong nagtatapat Aminin nyo, ayaw ko kasing makulong. Isa lang ang buhay ko. Maganda misis ko. Ganun. Ayaw kong maiwan siya na ako nakakulong. Ang ganda ng misis ko. Maniniwala pa kami. Mas kapani-paniwala pa yung katwiran na yun. Kaya ako bumaliktad dahil ayaw kong makulong. Pero nangangatwiran pa kayo na alam naman ng mga Judas kayo. May sinasabi pa si Joel Villanueva, hindi po kampi-kampihan to. Hindi kampi-kampihan. Ngayon, tignan po natin. Special session. Pinag-usapan namin yan sa Birada Aguila. Sabi nila, teka muna, di ba bawal yan, Badong? Nanawagan sila ng special session tapos iba yung pag-uusapan nila. Mag-elect sila ng new president. Di ba wala sa agenda yan? Sabi ko nga kay Bisdak kahit wala hindi nyo ba kilala tong gobyerno na to? Kaya nilang gawin ang lahat ng sinasabi nyo hindi kaya. Hindi po pwede dahil wala sa agenda. Wala po sa agenda yan, yung pagpapalit ng Senado Tanong nyo po. Pasensya na po. Balik lang po tayo. Salamat po sa mga naghintay. Ganyan lang po, alam na po natin yung mangyayari. Kasi hindi nga po regular yung natin dito. Maulan. Okay.
pasensya na po sa kung nawawala tayo. Alam na po natin gamutin yan. Balik-balik lang po. Likes lang po tayo mga kapatid. Okay. Balikan ko po yung punto ko, no? Yun na nga. Saan ka nakakita? Sa normal po na mga meeting, no? Sa normal po na mga pag meron pong mga meeting. Anumang meeting yan, anumang pagpupulong, anumang session, ang inuuna po ng lahat yung agenda. Di ba? Agenda muna, yung napagkasundo ang agenda. Tapos, tsaka na yung others. Dito po kakaiba eh. Others muna bago yung agenda. Napunan nyo ba? Pagkasalang na pagkasalang, manalangin po tayo ng time team. Pagkasalang ng pagkasalang, may nag-move kagad na nagdeklara ng quorum. Di ba? Dineklara nila na nasa quorum tayo. Pagka-quorum na, pagkasabi po ng quorum, ayan na po, may nag-move na nomination ni Sherwin Gatchalian. So, okay na po yan. Alam na po natin yan. Pag wala po nag-object, ibig sabihin po, lahat po sila ay pabor kay Sherwin Gatchalian. No? Hindi naman po pinabakante. Talagang nagbotohan lang. 13. Hindi po papalag si Cayetano dyan kasi 13 na eh. Talagang wala na pong pagpalagyan. Nakakuha po sila ng 13. Pero ayon nga kay Cayetano, yan 13 na yan, nakuha nila yan sa pananakot. Nakuha nila yan sa pananakot at pangangako. Pangako at panakot. Diyan nila nakuha. Hindi po bukal sa loob ng mga yan. Kaya wag na po tayong umaasa dyan. Actually, hindi naman talaga tayo umaasa dyan sa Senate presidency. Bigla lang lumantad si Bato, di ba? In fairness naman kay Alan Cayetano, napagplanuhan niya na agawin yung Senate presidency. Pero ito po, alam po natin kung gaano ka-traidor, no? Talagang may magta-traidor po. Kasi sa simula pa lang, si Joel Villanueva at si Chis Escudero, hindi na nagpapakita eh. Kaya alam mo na magta-traidor yung mga yan eh. Pero ano po ang ibubunga ng inyong pagta-traidor? Ayan, wala na naman po. Wala na naman po. Nagsabi na rin po yung mga Marines na siguro ito na rin yung huli nilang paglantad. At least, nailantad na nila, nasabi na nila kung sino yung mga... Ngayon, kung yung tao, kung yung mga mamamayan po, hindi naniniwala sa mga Marines, mas paniniwalaan po nila yung mga hindi bayarang media. O, baka sabihin nyo, sinasabi kong bayarang media. Mga hindi bayarang media ang paniniwalaan ng mga tao. Wala na po tayong magagawa eh. Kasi mas madali po silang paniwalaan. Sabihin lang nila, sinungaling yan. Sinungaling yung mga Marines. Wala kami natanggap. Ang dali pong sabihin eh. At ididemanda ko yung mga yan. So, ang inani po ng mga Marines, hindi po palakpakan ng mga tao. Sa bagay, pumalakpak na po tayo. Kaya lang hindi yan naririnig ng mga binging hindi bayarang media. Ang naririnig ng mga hindi bayarang media, yung mga sinasabi ng mga hindi nagbayad sa kanila. Ngayon, tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po yan. Kasi nagsasalita si Tulfo, Erwin Tulfo. Parang baliktad pa eh, no? Parang may mga nakukonsensya pa raw sa taga-kabila. Nakukonsensya o may natatakot pa kayo. May babaliktad pa raw dahil mga nakukonsensya na sila. Hindi ko alam kung saan kumukuha to ng lakas. Etong mga to ng lakas na loob, magsabi na may mga nakukonsensya pa raw na babaliktad. Talaga, sila pa nakukonsensya? Kaya alam nyo po, noon ko pa sinabi, yung mga babaliktad, mga magnanakaw talaga yan. Takot makulong eh. May ninakaw talaga yung mga yan. Siyempre, hindi natin kayang patunay. Ang hirap po magpatunay. Lumalantad pa lang po yung mga nagsasabi ng totoo. Kinukundina na. Okay lang sana kung magkundina sa kanila yung pong mga politiko lang eh. Dahil
Pucha, ikukundina nyo, kayo nga ang pinagbibintangang tumanggap ng maleta, tapos kayo rin ang magkukundina. Hindi naman na naniniwala sa inyo mga tao. Ang nakakatakot po, ang dami pong mga hindi bayarang media, nakatiwa-tiwala pa po sa mga tao. Sino ba yan si Arnold Clavio? Di ba? O yan yung pinangalanan. Stick tayo kay Arnold Clavio. Sa tingin nyo ba mukhang magnanakaw si Arnold Clavio? Hindi naman eh. In fact, si Badong lang po ang laging bumabanat yan. At hindi ko binabanatan yan dahil magnanakaw siya. Nung una kong binanatan si Clavio, binabanatan ko siya hindi dahil sa kanyang na siya ay tumatanggap ng maleta o bag. Hindi. Binabanatan ko siya dahil nyakol siya. Nyakol. Pero, ayun talaga eh. Kung kaya mo nga, alam mo yung wala kang ang budhi. Dahil ikaw ay nakuha mo nga yun, no? Na kaya mo nga gawin sa isang minor de edad yan. Ano pa ang hindi kaya? Kaya ngayon napag-uugnay ko eh. Tignan nyo yung mga nyakol. Lahat sila may issue rin ng pandurugas. Di ba? Kasi kung nyako, nyakit. Ang hirap dito sa Pilipinas, kung sino po yung mga tumitestigo, sino po yung lumalantad para magsabi ng totoo, sila po yung nakakasuhan, sila po yung nagigipit. Si Marcoleta nga, oh. Siya po ang tumugon. Ang iba po, na dyan po sa after po ng SONA ni BBM, nagpalakpakan pa habang nagsosona eh. Yung mga magnanakaw ang pinakamalakas pumalakpak eh. Habang po, hindi ko sinabing mga congressman yan, mga senador yan. Walang magnanakaw na congressman at senador ayon sa kanila. Walang magnanakaw na media ayon sa kanila. Puta, lahat walang magnanakaw. Eh, sino na lang yung magnanakaw pa? Kami na lang, kami. Kami na lang mga vlogger ang mga magnanakaw. Yun. Sino na lang pala mga naiwang mga magnanakaw kung lahat kayo, hindi kayo magnanakaw lahat. Ang hirap eh. Ang hirap pong hindi maniwala. 'Di ba? Ang laki po ng mga ninakaw sa atin. Ang hirap pong hindi paniwalaan na nagkabigayan ng maleta. Mahirap pong hindi maniwala. Kasi ang laki po ng pagnanakaw eh. Mapapalampas lang yan kung yung mga nasa otoridad, kung yung mga may kontrol ng pera ay magnanakaw. Kasi po kung mga tapat yung mga yan, matagal nang nalantad yan. Tignan nyo. Matagal na sinabi ni BP Sara yan. Wala pa po nakakaisip, wala pa po nagbibintang kay Martin at saka kay Saldico. Pinangalanan na yan. Pinangalanan na yan ni BP Sara nang may control ng budget natin si Martin Romualdez at si Saldico. Hindi pa uso na ituro si Martin at si Saldico. Tinuro na sila ni BP Sara. Na-imagine nyo ba kung bakit itong lahat ng ito ay palagay na natin sila yung lantad na talagang yung may control ng pera. Pero bakit taon nila nagawa yan na pagnakawan yung mga tao? Again, hindi po ako nagsabi na si Martin po ay magnanakaw o siya po ang mastermind. Ang nagsabi po niyan, ombudsman. Kaya napakahirap eh. Pag seseryosohin mo sila, ako nalulungkot ako kasi dahil si Senator Marcoleta, alam na niya eh.
Matalino naman yung mama eh. Alam niya na yung mangyayari sa kanya. Anytime, pwede siyang hulihin at ipakulong. Anytime. Pero tignan niyo po yung ginagawa niya. Siya yung tunay na naghanap ng katotohanan eh. Siya yung tunay na naghanap na magnanakaw eh. Yung mga pinagbibintangan na magnanakaw, ni walang nag-iimbestiga sa kanila. Wala silang kaso. May kaso ba si Chis? Si Joel Villanueva? Si Tulfo? Erwin Tulfo? Si Tito Soto? Paulit-ulit yan si Tito Soto. May kaso ba sila? Nakulong na ba si Martin tsaka si Saldico? Wala po akong inaabsuelto. Kung yan po ay may kasalanan, dapat makulong lahat. Pero, di ba, tatlo silang magkakasamang pinagbibintangan eh. Wala pa po sa hinagap namin na magiging kakampi natin yan. Magiging kakampi nila Bato at ni Senator Bongo at ni Robin Padilla. Yan lang naman talaga yung atin dyan eh. Wala sa hinagap na magiging kakampi nila yung tatlong pinagbibintangan na involved dyan na senador. Joel Villanueva, Chis Escudero, tsaka si Jinggoy. Tinanggap natin sila, natuwa tayo na kumampi sila sa katotohanan, pansamantala. Yung pala pag, alam niyo yun, inaksayan nyo lang yung buhay ni Bato. Wala. Masasayang ng pag ganun-ganun pala. Yung kalayaan ni Bato, mawawala. Tapos, ang sakit siguro, no, kung bumaliktad lang sila ng walang katuturan. Nawalan lang ng katuturan. O, tignan nyo po. Joel Villanueva at Chis Escudero. Ang daming pumupuri kay Jinggoy. Senator Marcoleta, ngayon naman si Attorney Rowena Guanzon. Not in my lifetime. At sa natitira ko pang buhay, nahanga ko sa paninindigan ni Jinggoy hanggang huli. Na napakadali sa kanya na maunang bumaliktad para di napunta sa sitwasyon niya ngayon. Di ba? Paano ka nakasigurado ba dong na ang pagbaliktad nila ay may kinalaman sa kulungan? Simple lang po. Nakakulong ba sila ngayon? Thank you very much po sa mga nagla-likes. 511 na po. Kaso 1,300 po tayo eh. 800 mahigit po ang hindi nagla-likes. Kulang-kulang 900 po ang nagla-likes. Paki-likes lang po, mga kapatid. Paalala lang po natin yung sinabi ni Camille Villar. Nung sila po ay nabuo. Siguro nakaamoy na si Camille Villar na may maghuhudas eh. Sino man sa atin ang kakala sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin. Yung pong isa sa atin si Bato. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Kaya, tama po yan. Ito po kaya saktong-sakto kay Joel Villanueva. Si Chis Cariote, Judas Chis Cariote, tawag natin. Ano tawag natin kay Joel Villanueva? Ayon kay Camille, mas masahol pa siya kay Judas. Mas masahol ka pa kasi ikaw na yung nagkadena eh. Pero tignan nyo po, hindi nagsorry yung 12 niyan. Wala silang pakialam. Very willing silang lumabag sa mga batas. 12 lang, sabi nila, 12 na ang new majority. Pero nung naging 13 sila, legit na sila, di ba? Bakit pinagpipilitan nila yung 12? Kasi baka hindi nila naisip na may babaliktad pa eh. Kaya pinagpilitan nila. Or gusto talaga nilang mapigilan talaga. Isa ko pang tanong sa iyo, Chis, kay Win Gatchalian. Natanong ko na to kahapon, ulitin ko lang uli.
Sabi mo, kaya mo pinag-work from home yung mga tao sa Senado dahil may security threat ang Senado. Nagdeklara lang si Pangulong Marcos na sinabi lang ni Marcos na mag-special session kayo na wala na yung security threat. Ano na nangyari sa security threat? Win Gatchalian. Ano na nangyari sa security threat na sinasabi mo? Wala na lang. Okay lang sana kung sinabi nyo, eto po yung ginawa namin sa security threat. Hinanting namin, kasi meron palang nagbabalak dito, mga gwardiya ng Senado, kasabwat. Kung merong mga ganun sanang senaryo, no, na sinabi si Win Gatchalian, parang baliwala lang. Kaya sanay na sanay silang manloko ng tao eh. Niloko nila ang tao. Wag nating kalimutan, itong grupo na to, mga hudas at mga manloloko. Niloko nila yung mga tao nang sinabi nila na ang majority, ang new majority ay 12. Niloko nilang tao na may security threat. Pero isang salita lang ni Marcos, sabi lang ni Marcos, mag-session na kayo. Nawala bigla yung security threat. Kaya, mga kapatid, yan pong mga yan yung nagsasabi rin. Etong mga nagsasabi na sila ay para sa bayan, sila din yung nagsabi na hindi sila nakatanggap ng maleta. Ang hirap na nilang paniwalaan, no? May security threat. Tapos, isang salita lang ni Marcos, hindi na po pinag-uusapan yung security threat. Ano nangyari doon sa security threat? Nawala na dahil 13 na kayo? Walang security threat dahil mag-iimbestiga si Marcoleta kaya nagkaroon ng security threat? May part 2 yung investigasyon ni Marcoleta. Ngayon, si Marcoleta na ngayon ang may kaso. Siya po ang nag-iimbestiga ng mga magnanakaw. Siya na ngayon ang kinasuhan. Siya na ngayon ang dadamputin anytime. Siya na ngayon ang ipapakulong dahil plunder po ang kinaso sa kanya. Non-bailable. Siya na ngayon ang makukulong. Hindi yung kanyang mga iniimbestigahan ng mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw, yung mga totoong magnanakaw, dyan lang, pakalat-kalat lang. Toothpick lang. Palabas lang yung sila ikakasuhan. Palabas lang yung hanggang ngayon walang mga kaso. Nakakaawa ang bansang Pilipinas. Tapos same people na nagsabing may death, merong security threat, sila din po yung mga kasama sa mga tumatanggi na mga nabigyan. Paano nyo papaniwalaan niya mga yan? Ang tanong Tulfo, by the way, ang Senate pro tempore na po ay si Tito Soto na naman. Ang Vice Chairman ng committee ni Blue Ribbon Committee, baka magulat na naman kayo. Sino po Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee? Si Pampelo Lacson naman. Palitan lang. Okay. Opo, binenta po tayo ng Espanyol sa Amerika noong 1898. Yan po ang tawag po dyan ay yan ang tawag po dyan
ay Treaty of Paris. Kaya binenta po tayo ng Espanyol sa Amerika. Okay, pwede na po tayong pwede na po tayong magtanong.